What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jerwin Cuiano at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2506 hanggang 2510. Oo, syempre gusto ko. Matigas na sinabi ni Li Qingshan, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nasaraan ng loob, at nagpatuloy, ngunit hindi ko magagamit ang aking buhay upang tuklasin ang bagay na ito. Dapat mong malaman kung gaano kahirap ang linangin sa pinakamataas na antas. Sa oras na ito, dapat nating pahalagahan ang ating buhay pa. Ako ay sakam sa buhay at takot sa kamatayan, kung hindi, hindi ako pupunta sa korte ng imperial upang magtago. Nang marinig ang mga salitang ito, nagluwa si Fei Linger ng maraming malas. Naiintindihan niya ang mood ni Li Qingshan. Sa katunayan, magkakaroon din siya ng ganoong pag-aalala. Kung tutuusin, maiiwasan ang ganitong uri ng panganib. Sa kanyang estado, talagang ayaw niyang harapin ang kamatayan, ngunit ang kanyang panloob na pagkamausisa ang nagtulak sa kanya sa lahat ng oras upang malaman ang katotohanan. May paraan ako, biglang sinabi ni Li Qingshan kay Fei Linger na may nakakalokong ngiti, kung hindi, hayaan mo siyang sumama sa iyo. Aaron, kumunat ang noo ni Fei Linger. Hindi lahat ay kwalipikadong makita ang lihim na aklat ni Xuanyuan. Itinatala nito ang lahat ng mga lihim ng mundo ni Xuanyuan. Kung talagang galing siya sa ibang mundo, hindi magandang malaman niya ang mga sikreto ng mundo ni Xuanyuan. Gayunpaman, ang panukala ni Li Qingshan ay ang pinakamalamang na isa, na may Aaron sa loob nito, upang maiwasan ang panganib ng pagpasok sa madilim na kagubatan sa pinakamalaking lawak. Maaari nating isaalang-alang ang bagay na ito, ngunit kailangan nating maging maingat. Sabi ni Ferring, "It's your business. It's none of my business." Mabilis na isinantabi ni Li Qingshan ang kanyang responsibilidad. Sa bagay, hindi naman siya miyembro ng Imperial Court. Mababaliwala talaga niya ang nangyari sa Imperial Court. Kailan ka babalik kay Zia? Tanong ni Ferring. Sinimulang iwasan ni Li Qingshan ang mga mata ni Fei Linger. This time, hindi na niya iniisip na bumalik. Kung tutuusin, hindi alam ng babaeng gumagalang kay Wuzhan kung kailan siya titigil. Hindi na siya babalik sa estado ng Zia sa panahon ng hamon. I'll walk around and have a look. Don't worry about me. Hindi na ako makikigulo sa Imperial Court, sabi ni Li Qingshan. From today on, you can follow me. Otherwise, ako na mismo ang magbabalik sa'yo. Matigas na sinabi ni Fei Linger na si Li Qingshan ay walang nararamdaman para sa Imperial Court, kaya siya ay ganap na walang prinsipyo dito. Kung hindi siya mananatili sa kanya, hindi makatitiyak si Fei Linger. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Mapait na sabi ni Li Qingshan. Maaari ba akong maniwala sa iyo? Noong huling pagpunta mo sa Imperial Court, hindi pa sapat ang gulo. Malamig na sabi ni Ferring. Last time na aksidente lang, talagang aksidente. Don't worry. This time I'm sure pipigilan na ako, sabi ni Li Qingshan. Wala kang pagpipilian. Kung hindi, sasabihin ko sa emperador na wala kang magagawa sa Imperial Court. Napabuntong hininga si Li Qingshan at sinabing, kailangan mo bang maging masyadong mapagpasyahan? Kung alam ni Emperador Zhu na ako ay nasa Imperial Court, hindi ba malalaman din iyon ng Panginoon ng Zia? Panipi. So, paano ka pipili? Nakangiting sabi ni Fei Linger. Walang magawang ibinaba ni Li Qingshan ang kanyang ulo. Sa kasong ito, maaari ba siyang magkaroon ng iba pang mga pagpipilian maliban sa kompromiso? Well, listen to you.
Sino ba ang nagpagusto sa akin sa iyo sa loob ng maraming taon? Walang hiyang sabi ni Yi Qingshan. Nagpakita ng matinding galit ang mga kilay ni Feilunger. Mabilis na ikanaway ni Yi Qingshan ang kanyang kamay at sinabing, nagbibiro ako. Huwag kang magalit. Matagal na akong kaibigan sa loob ng maraming taon. Hindi ba ako makakagawa ng biro? From now on, you are my brother. Don't talk in front of Aaron. Failing anak exhorts ng isang paraan. Tumawa si Yi Qingshan at nagbago mula sa isang masamang matandang lalaki tungo sa isang binata. Nakangiti niyang sabi, how about this image? Is it suitable to be your brother? Hindi nagkomento si Feilinger. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang tunay na hitsura ni Yi Qingshan. Kahit ano pa ang maging Yi Qingshan, hindi niya mababago ang hitsura ni Yi Qingshan sa kanyang puso. Feng Mall, Aaron ay handa nang umalis dito. Dahil ang Zixiang City ang pinakamagandang lugar na mapagpipilian, natural na pumunta sa Zixiang City. Master, aalis na po ba tayo? Nagtanong si Huang Xiaoyong kay Aaron na may hitsura ng panghihinayang. May mamimiss ka pa ba? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Napabuntong hininga si Huang Xiaoyong at sa wakas ay dumating sa Fengshan Mall. Hindi niya iniwan ang kanyang mga bakas sa brothel dito. Napakalaking awa para kay Huang Xiaoyong. Saan ka man magpunta, ang young master ng lungsod ay pupunta sa brothel upang uminom ng 2 tasa ng flower wine. Ang oras na ito ay isang pagbubukod. Master, bakit hindi tayo umiinom? Maingat na tinanong ni Huang Xiaoyong si Aaron. Tinampal ni Hansani si Huang Xiaoyong sa noo at sinabing, tulad mo, gusto mo pa ring ituloy si Yingying. Pinapayuhan kitang sumuko. Noong una, binalak ni Han Sanchen na bumawi sa 2, ngunit ngayon ay tila napakatanga ng kanyang ideya. Ang 2 tao mula sa magkaibang mundo ay may magkaibang pananaw sa mundo. Paano sila magkakasundo? Kunin ang pag-inom ng bulaklak na alak bilang isang halimbawa, ang Huang Xiaoyong ay talagang hindi malaking bagay, ngunit para kay Jiang Yingying, ito ay ganap na imposibleng tanggapin ito. Maliban kung babaguhin ni Huang Xiaoyong ang mga bagay na ito, kung hindi, hinding-hindi niya makukuha ang puso ni Jiang Yingying. Guro, ayaw ba sa akin ng tiyahin ko dahil umiinom ako ng ilang tasa ng flower wine? Sabi ni Huang Xiaoyong nang hindi alam kung bakit. Masyadong tamad si Aaron na ipaliwanag ang problema sa kanya at sinabing, kung payag kang manatili, hindi kita pipilitin na umalis kasama ko. Hindi, Master, ako susundan kita. Paano ako mananatiling mag-isa? Kailan tayo magsisimula? Si Huang Xiaoyong ay natatakot na iwan ng Aaron at mabilis na sinabi. Tumitig si Aaron, at pagkatapos ay pumunta para hilingin kina Jiang Yingying at Bai Lingwaner na mag-empake. Dahil nagpa siya silang umalis, mas maaga silang umalis, mas mabuti. Pagkatapos ng lahat, ang Feng Mall ay walang dapat palampasin. Nang kakalabas lang ng grupo ng 4 sa inn, tumakbo si Yi at nagpakita si Ge Zhonglin. Mukhang nahulaan na nila na aalis si Aaron, kaya pinuntahan sila ni Mr. Han, aalis ka na ba? Tanong ni Ran Yi, oo, wala akong gagawin dito, at sayang ang oras para manatili. Sabi ni Aaron, salamat kay Mr. Han sa pagligtas sa kanyang buhay. Kung may anumang pangangailangan si Han pagkatapos ng Aaron taon, ako ay ganap na nakagapos sa tungkulin, sabi ni Ran Yi, at ako, kung mayroon akong magagawa upang matulungan ang Aaron, mangyaring hilingin sa Aaron na magsalita. Ako, si Ge Zhonglin, ay talagang gagawin ito para kay Mr. Han. Nagpatuloy si Ge Zhonglin, salamat sa iyong kabaitan. See you later. Aaron pagkatapos ay patungo sa gate ng lungsod, ang 2 taong ito sa kanya, hindi masyadong halaga, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng masyadong maraming enerhiya sa kanila. Panoorin ang pag-alis ng Aaron. Hindi mapigilan ni Ran Yi na mapabuntong hininga. Gusto niyang mapanatili ang relasyong ito, ngunit nakikita niya na ang halaga ng paggamit niya ay hindi maaaring makuha sa mga mata ni Aaron. Gusto niyang palalimin ang relasyon sa Aaron, ngunit hindi man lang siya binibigyan ng Aaron ng pagkakataong ito. Tinapik ni Ge Zhonglin ang balikat ni Yi at sinabing, makatwiran na hindi tayo maaaring tumaas bilang isang malakas na tao sa kanyang antas, at hindi natin magagawa ang kailangan niya ng tulong. Oo, bamantong hininga si Ran Yi at tumango. Kahit ang Aaron ay walang magawa. Paano sila makakatulong ni Ge Zhonglin? Oo, biglang may naisip si Ge Zhonglin at sinabing, hindi ba sinabi niya na gusto kanyang tulungang makarecover at hayaan kang mag-practice ulit?
May mapait na ngiti sa mukha ni Ranyi. Gusto niyang ipaalala kay Aaron ang tungkol dito, ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin iyon. Umiling lang siya at sinabing, "Forget it, he has saved our lives." Hindi siya kwalipikadong hilingin sa kanya na gawin ito. Alam ni Gyeonglin na madidismaya si Ranyi. Kung tutuusin, inaabangan niya ito. Ngunit walang paraan para gawin ito. Paano maaalala ng mga taong tulad ng Aaron ang mga ito, maliliit na bagay? Siguro nakalimutan na niya ang lahat. Sa pagkakataong ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ranyi. "Ano bang problema mo?" Tanong ni Gyeonglin na hindi alam kung bakit. Biglang lumuhad si Ranyi sa lugar kung saan umalis si Aaron, at sumamba ng may kabanawlan ng 3 beses. "Ranyi, anong problema mo? Kapaki-pakinabang pa ba para sa iyo na lumuhad kapag wala na ang mga tao?" Sabi ni Gyeonglin na walang puso. "Ako, pakiramdam ko, nararamdaman ko ang katawan ko, may surge of power, na para bang marunong akong mag-practice," tuwang-tuwang sabi ni Ranyi. Ang hindi maisip na sinabi ni Gyeonglin na nakarecover ng Aaron ay tumakbo sa katawan ni Lee nang hindi napapansin. "Mr. Han, ang buhay ko, Ranyi, ay sa iyo sa buhay na ito. May oras man ako para gamitin ito o wala, hihintayin ka ni Ranyi, at maaalala ng mga apo ng Ran family ang iyong dakilang kabaitan." Tuwang-tuwa si Ranyi na hindi siya nakaimik at puno ng luha. Sa di kalayuan, tinanong ni Huang Xiaoyong si Aaron, "Master, bakit gusto mo siyang tulungan?" "Commitment, for a man, is the foundation of his life. Kung hindi niya kayang gumawa ng sarili niyang commitment, anong klaseng tao siya?" Sabi ng Aaron. Tumanggo si Huang Xiaoyong at sinabing, "Master, isa kang tunay na lalaki." "Kuya Aaron, failure parang nawala na," sabi ni Jiang Yingying kay R. Kalmadong ngumiti si Han Sanchen. Si Failure ay parang dragon, ngunit naniniwala si Han Sanchen na lilito siyang muli, at tiyak na lilito. "Huwag kang mag-alala, hindi siya mawawala," sabi ng Aaron. Alam ni Jiang Yingying na ang Aaron ay nag-iingat sa Failure, kaya hindi niya lubos na naiintindihan kung bakit patuloy na nag-feeling ang Aaron. Dahil may banta, hindi ba ito ang pinakamahusay na pagpipilian upang mapupuksa ito? "Kuya Aaron, bakit hindi siya patayin ng diretso?" Nagdududa si Jiang Yingying ng paraan. "Kung papatayin ko siya, hindi ko malalaman ang kanyang layunin, at ang aking panloob na pag-usisa ay hindi masisiyahan, na magiging lubhang hindi komportable." Nakangiting sabi ni Aaron. Tinawanan ito ni Bai Lingwaner at sinabing, "Kung papatayin mo siya, hindi makakamit ang layunin niya." Ano ang layunin noon ay? Itinuring ni Bailong Warner si Failure bilang isang maliit na kaaway, kaya natural na gusto niyang mamatay si Failure, sa puso niya. Siyempre, kung hindi gagawin ni Aaron, matatanggap lang niya ang pagkakaroon ng ganoong karibal. "Ang pagkamatay ni Simon Chang ay paghihiganti para sa iyo. Kailan mo ako iiwan?" Tanong ni Aaron kay Bai Lingwaner. "Bakit kita iiwan? Hindi mo ako ginawang isang malakas na tao. Kung sa tingin mo ay napakahirap, maaari mo akong gawing asawa." "Hindi gaanong mahirap," sabi ni Bai Lingwaner. Ang kanyang prangka na saloobin sa Aaron ay nagbibigay kay Aaron ng pakiramdam ng pagiging pamilyar, tulad ni Chi Ian sa simula. Siya rin ay prangka sa pag-ibig at hinding-hindi magtatago sa harap ng Aaron. Ngunit may layunin si Bai Lingwaner, at talagang mahal ni Chi Ian ang Aaron. Siyempre, sa isip ni Aaron, natural na hindi maihahambing ang posisyon ni Chi Ian sa kay Bai Lingwaner. Kung ang mundo ay kailangang makahanap ng babae Aaron ay sorry dahil, ang babaeng iyon ay dapat si Chi Ian, at si Chi Ian lamang ang makakapagkonsensya kay Aaron. "Patuloy kang mangarap, hindi kita iistorbahin," sabi ni Aaron. Nakagat ni Bai Lingwaner ang kanyang mga labi. Sa kanyang palagay, hindi lalaki si Aaron sa harap ng kanyang pagtugis sa ganoon kagandang babae, wala pa rin siyang pakialam. Hindi ito ang ginagawa ng isang lalaki. Kung alam ni Bai Lingwaner kung paano itinapon ni Chi Ian ang kanyang sarili sa mga bisig ni Aaron, hindi malito si Aaron, siya ay ganap na mawalan ng pag-asa. Lungsod ng Zixang. Kapag nalaman ni Zimenjin na Aaron ay dumating, agad niyang hiniling sa pamilya na maghanda para sa pinakamarangyang pagsalubong. Salamat sa tulong ni Zong Kishan, naging maayos ang pagbabalik ni Zimenjin sa kanyang pamilya at ang pagpuksa sa mga disident. Ngayon walang sino man sa buong pamilya Zeman ang nang-ahas na suwayan siya.
Siya ang pinuno ng pamilya Zeman, at ang hiling ni Zemanjin ay natupad sa loob ng maraming taon. Ano sa tingin mo ang ginagawa niya sa Zixang? Tanong ni Zemanjin kay Zong Kishan. Mahinahong sinabi ni Zong Kishan, hindi mo siya dapat pag-usapan sa akin. Dapat mong malaman na ako ay kanyang alipin ngayon. Sasabihin ko sa kanya kung ano ang sasabihin mo. Kinailangan ni Zong Kishan na maging tapat sa Aaron dahil ang kanyang buhay ay nasa kamay ni Aaron, at nakakuha din siya ng banal na kastanyas dahil sa Aaron, na ginawang walang pagsisisi si Zong Kishan. Bilang Imperial Court na pinakamalapit sa Jishi Realm, Judeng Realm, pagkatapos makuha ang Shengli, Zong Kishan ay walang dod ang isang hakbang na mas malapit sa Jishi Realm. Aaron's generosity is enough to make him do anything for Aaron without complaint or regret. Tapat ka sa kanya, and so am I. Do you think I dare betray him? Nakangiting sabi ni Simon Jin, bagamat naging patriarch na siya, ngunit malinaw pa rin ang pagkakaintindi ni Simon Jin sa kanyang sarili. Sa mundong ito, maaaring ipagkanulo ni Emperador Zun, ngunit hindi magagawa ni Aaron kung hindi, mamamatay siya. Naniniwala akong dapat mong malaman kung ano ang matalinong pagpili, sabi ni Zong Kishan. Sa palagay ko, maaga o huli, pabagsakin niya ang kasalukuyang emperador, siya ang magiging tunay na hari ng Imperial Court, at maging. Biglang uminit ang mga mata ni Simon Jin, kahit na lahat ng akala niya ay haka-haka, ngunit ito rin ang gusto niyang makita. Ilang salita, ipinapayo ko sa iyo na huwag magsalita, kalokohan. Ang kabisera ng Emperador Zun ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Panipi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!